one time, alam ko may mag-i-invite sa akin to share, to testify. Tapos, lagi ako nagpapractice. Pag nag-share ako, ano kaya sasabihin ko? Ano kaya? Iiyak kaya ako? Ayun. Tapos sabi ko, oh sige po. Pero medyo alanganin ako kasi natetense nga ako, kinakabahan ako. Hindi kasi ako sanay. Hindi ako sanay magsalita sa harap ng maraming tao. Anyway. Great services, Lay. Ito tissue. Kahapon, may nangyari na naman ako na small na problema, pero sabi ko, ito-text ko kaya si Brother June, ako pwedeng mag-back out. Kasi parang wala ako sa spirit, baka iba yung ma-deliver ko na na message. Pero nag-yes na ako Pag si Lord kasi nag-yes, wala nang bawian. So dapat hindi ko rin bawiin para to give back sa Kanya, sa mga nagawa niya. Siguro it's about time to testify how great He is. Okay, nanginginig ang kamay ko. Dumating ako na Singapore 2011. And hindi ako nahirapan katulad nung iba na nag-struggle pa paghahanap ng trabaho. Ako, nag-arrive ako dito a day before ako nag-start. Kasi nasa Pinas pa lang ako, may trabaho na ako dito. Tapos, I've been here for 2 years and 8 months na. And I can say that those 2 years and few months before ako nag-KGF, nag-feast, those were the darkest, the lowest, the saddest years of my life. Umalis kasi ako sa Pilipinas to settle family issues, family problems, financial issues. And then dumating ako dito with goals and dreams in my mind, pero hindi ko siya naplano. Hindi ko alam hindi ko napag-isipan kung paano ko siya i-execute, kung paano ko ma-achieve yung mga dreams ko. In short, I failed. Yung mga problema na sana, ay yung reason kung ba't ako ulit sa Pilipinas, yung mga problema, lalo siyang lumaki, lalo siyang lumala. Tapos, lahat na yata ng problema sa buhay naranasan ko na. But pardon me because I cannot give details about it because ayoko na kasing balikan yung mga bagay na yun kasi medyo may mga traumatic experiences, ganyan. Tapos nung una, lahat tinatago ko lang sa sarili ko kasi hindi nga kasi ako open na tao. Ang hingahan ko lang sa manad ng kung ano yung meron ako sa isip at sa puso ko, Facebook lang. Walang sa Facebook. Hindi, Pa-friendster pa. Kasi na-trauma kasi ako mag-open up sa iba kasi kahit sa friends ko kasi nandun kasi yung they are making stories out of your situation. Pinagchichismisan ka. Yung pinagkakatiwala mo yung kwento mo, pero iba pala yung nangyayari. And hindi rin ako nag-open sa kahit sino kasi ma-share mo man siya. Ang pananaw ko kasi, ma-share mo man siya. No one would really understand kung gaano kasakit yung masakit, kung gaano kahirap yung mahirap, at kung gaano kalungkot yung lungkot. Kaya lahat, I kept for myself. Tapos, yun nga, in 2 years, everything crashed talaga. Lahat ng aspects ng buhay ko. Lahat. For so many times, kasi syempre tao lang naman ako. Si Bro JM, hindi siya nag-question kay ako. For so many times, nag-question ako kasi syempre pag pagod ka na parang aangal ka na kasi tao ka lang naman eh. Mga pang-teleserye moments ko. Pag nagdadasal ako, yun nga kasi nagagalit na ako parang si Mike Enriquez lang, hindi ako tinatantanan. Dinidescribe ko yung buhay ko before. Yung sarili
I always say, kapag tinatanong ako, kumusta ako, I always say, I was a walking dead. Alam niyo yung buhay kayo, humihinga kayo, naglalakad kayo, pero parang nakalutang lang. Parang wala nang pakiramdam. Wait lang ah. Ayun, pag nagtatanong, pag may nangungumusta sa akin, kunyari, long lost friend ko, kumusta ka na? Gusto ko magalit na, hindi nga ako okay, ikaw kumustahin mo pa ako. Yung mga ganon. Tapos, one day, affected yung trabaho ko talaga dati. Hindi ako pumapasok sa trabaho kasi depressed ako eh. Wala akong gustong gawin kundi mag-MC, mag-absent, tapos magkukulong lang ako sa kwarto, ganyan. Napapagalitan ako ng mga kapatid ko kasi sayang, baka matanggal ako sa trabaho. Wala lang, nakakulong lang ako sa kwarto. Depressed talaga ako, wala akong ginawa maghapon, hindi na rin ako natutulog. Iiyak lang ako, mag-iisip, ganyan. Tapos, magdadasal, pero galit. Kasi di ba, lately ko lang nalaman na kahit naman galit ka, prayer pa din naman yun. Kasi you're talking to God. Wala namang masama, ilabas mo yung sama na loob mo. Ganon. Until one day, yun na, to cut the story short, napasok ko na yung feast. Na-invite ako sa KGF. Nabigyan ako ng libreng ticket pa ng friend. Tapos, ayoko pang matin kasi medyo malayo. Pero, parang there's something na nag-i-invite sa akin na kailangan kong pumunta. Tapos yun nga, hindi ko alam na ganun pala yung KGF kasi hindi mo talaga ako nag-a-attend ng feast. Tapos, nung araw na yun, nung KGF, for a while, nakalimutan ko naman yung mga problema. Lahat ng talks, iniyakan ko na mula umaga hanggang hapon. Lahat ng songs, kahit di ko alam, nasasabayan ko siya. Lahat ng prayers, ng mga speakers. Tapos, nung pinray over ako, for the very first time, nung pinray over ako, hindi ko naman siya kilala kung sino. Pero parang I was talking to God at nailabas ko talaga lahat ng nasa sa loob ko. And, ayun, iyak lang ako na iyak habang nagdadasal. Tapos, yun na, uwian na. Ganun ulit, hindi naman kasi instant mawawala yung problema. Pag uwi ko ng bahay, andun ulit yung problema ko, hindi naman siya na-solve sa pagkaka-attend ko ng KGF. Tapos, little did I know na yun ang magiging simula ng pagbabago ng buhay ko. I fed myself with weekly teachings and prayers sa feast. I learned how to pray intimately kasi dati nagdadasal lang ako. Dasal lang ng bibig, hindi sa puso. Tapos nagbabasa na rin ako ng Bible. Tapos may mga prayer warriors na rin ako. Tapos unti-unti nararamdaman ko na yung pagbabago sa sarili ko. In reality, wala naman talagang nagbago sa sitwasyon ko sa buhay. Andun pa rin yung mga problema ko, andun pa rin yung mga worries ko, mga isipin ko. Kung meron na siguro konti. Friendship ruined and not regained yet. Family members still hurt. Relationships still broken. Husband still ill. Emotionally, physically, and spiritually. Finances are still tight. They are all the same. But this is to discourage all of you. It is not that God did not move in my life. He actually did. Because it is me who He changed. Gone are the days when all I would do is to lock myself
in a dark room and let depression and pain strike over and over again. When all I would feel are worries and fears for tomorrow, when everything seems to be down and distracted. Ito nga ang malaking tulong sa akin yung feast. Kasi yung sinasabi nila na weekly dosage of happiness, vitamins, maintenance, lahat na dito ko nahuhugot kasi dito ko nakukuha. Tinake down ko kasi para wala akong makalimutan kasi gusto kong maiparating na mabuti kung paano kumikilos si Lord sa buhay ko at pwedeng mangyari din sa mga buhay ko. Ayun, I learned to live with trust and hope. I have learned to live each day with faith and confidence in Him. God is so amazingly great. I feel so overwhelmed by the love and grace of Him. Minsan hindi ko na makontain yung ipinubuhos niya na graces and love. And minsan, syempre sa dami ng napagdaanan ko, minsan pag meron lang akong isang maliit lang na problema na nasolve sa isang araw, parang napakalaking achievement na and napapabulalas ako ng, "Hi Lord, thank you for this amazing life." Natutunan ko na mag-thank you kahit wala pa yung isang bagay na ipinag-pray ko. And at the very moment of each day na pagdilat ng mata ko, dati kasi, oh Lord, umaga na naman, ano na naman mangyayari sa akin sa maghapon, ganyan. Ngayon hindi, natutunan ko na mag-thank you kahit hindi ko alam kung ano mangyayari sa maghapon. I-claim mo lang na na something good. Pag naliligaw ko, something good is going to happen to me today. Ganyan na lang yung thinking ko. At nakakagaan talaga siya ng pakiramdam. Kasi kung ano yun daw yung iniisip, di ba yun yung mangyayari? Kaya ganun lang na ganun. Everyday talaga, ganun yung ginagawa ko. Kasi I believe kapag nasumpungan ka ni Lord, wala kang kawala kasi. Whether you like it or not, andyan lang siya at gagalaw sa'yo. Gagalaw siya talaga. Naniniwala ko doon. At ang galing niya kasi inilalagay niya unti-unti sa buhay ko yung mga taong kailangan ko talaga para makapagsimula ulit. Kasi along the way, ang daming nawala kasi. Ang dami kong nawalang friends and kino-convince ko na lang yung sarili ko na na style ni Lord yun. Sabi ko, alam ko na yung style mo. Itatanggal mo lahat ng pwede kong lapitan, pwede kong kapitan, kasi gusto mo, ikaw lang yung lapitan ko. And siya lang naman is more than enough talaga. Kaya yun, marami pa rin kailangan ayusin sa buhay ko. And may mga times pa rin naman na nanghihina pa rin ako kasi syempre tao lang naman din. But what I am saying is, tumatayo pa rin ako kasi alam ko kung sino yung kakampi ko. True friends are really hard to find. But there's one who never left me at any single moment of my life. He was, he is, and he will be with me all the days of my life, I know. And God did not promise an easy life. But what He has promised is that kasama natin siya yesterday, today, and tomorrow. We should not stop believing. We should keep trusting Him and stand firm in faith. Brothers and sisters, mahal pala ako ni Lord. Hindi ko lang siguro naramdaman nung una kasi hindi ko siya naramdaman sa paraan na gusto ko. Pero yung pinaranas niya sa akin ng mga problema, it made me realize na His love is undoubtedly amazing. Siguro kung hindi niya ako dito sa feast dinala, pwedeng sa iba.
at ako lang at yung love niyo for me. It's more than enough. Para makabangon ulit, makapagsimula ulit. At yun lang yung pinangahawakan ko ngayon kasi sabi ko nga, hindi pa siya siguro tapos. So pagsulat ng, or kung tapos na, hindi pa lang nare-reveal sa akin yung happy ending ko. Pero I believe it will be the best that I deserve. Yun lang.